Hi, welcome to my channel. So today, Tagalog muna tayo, okay? Magkakaroon tayo ng konting background. Pag kunyari mag-start pa lang kayo mag-collect ng relo, sana makatulong to sa inyo. So ito mga relo sa harapan natin today, bibigyan ko kayo ng konting background at konting tips kung paano start ang inyong collection. Okay? So, to the left, ito yung pinakauna nating relo na binili. Nag-start pa lang tayo mag-collect ng watch. So, Casio, murang-mura. Siguro mga bili ko dito way back, I think 6 years or 8 years ago. 700 lang yata to, or maybe 600 sa Lazada. Hindi ko na maalala, pero mura lang siya. So, ito ay quartz. Ito yung common na nabibili nating relo sa market. Hindi na ito yung strap na originally nakasalpak sa kanya. Nilagay ko lang to. Bale, leather talaga yan. So, actually hindi ito yung una kong relong binili. Yung una kong yung relo kong binili pala ay sa Lazada rin. Ang brand ay Wade, W Whiskey E Echo I India D Delta E Echo. So parang German yung spelling ng pangalan ng watch. Kasi maganda yung picture, tapos maganda yung mga ano niya, yung itsura niya mukhang modern. Tapos nung nabili ko na, naghugas na ako ng kamay, ayun, nag-moist na yung glass. Ibig sabihin, pinasok ng tubig, so hindi siya water resistant. Pero dun sa description niya sa shop or sa Lazada, water resistant daw. So nireturn ko. So yun, nag-refund na lang tayo. So ito, may mga type tayo ng watches dito sa lamesa natin. Ito, quartz. Tandaan nyo. Yung quartz ay battery powered. At yung second hand, yan yung maliit or payat na kamay, nagtitel ng segundo. Nagtitik yan, although this one, ang example natin today, hindi nagtitik kasi walang battery. Nilalagyan natin ng battery in the future, okay? Tapos itong pangalawang relo, ito naman ay ang Seiko. Ito ay automatic naman. So ang automatic watch, kung titignan nyo na maigi, yung second sun niya, naka-steady ngayon, di ba? I-wind natin. So meron siyang capability mag-store ng energy mechanically at i-release yung energy na yon para i-power ang ating watch. Makita nyo, nagsisweep na. So kung sa quartz, battery power dito, may purely mechanical movement lang sa loob nagpa-power sa watch. Bali, yung second sa niya, kita nyo, hindi siya nagtitik. Nagsusweep siya. Parang umaandar siya ng continuous, pero nagtitik talaga yan. Pero mas mabilis lang yung tick niya per second. So, kung yung Casio nagtitik per second, 1 tick, ito nagtitik to ng 6 times per second. So, kaya mas mabilis yung andar ng second hand. So, bakit may isa pang automatic? Automatic din to. Mamaya malalaman nyo. Dalawang example ng automatic. At itong pinakahuling relo sa far right, ito naman ay isang Casio digital watch. So, kung mag-start kayo ng watch collecting or bibili kayo ng relo, I suggest yung meron ng pangalan. Kahit yung pinakamura nila or entry level nila,
maganda na yung start kasi makakasiguro ka tulad nung story ko nung umpisa na at least water resistant talaga siya. Kahit magugas ka ng kamay, maligo ka, ilubog mo sa tubig, hindi siya pasukan ng tubig. Ito, mura ko lang ito nakuha. Ayan, gold pa nga siya. Yun nga lang, pag gold ang pinili mo, siya pwedeng bagayan masyado maraming outfit. So, medyo dressy or parang formal yung dating niya. Pero nasa sa'yo naman yan kung anong gusto mong suotin. What makes you happy nga, sabi nila. So, yan, balik tayo. So, yung mga pwede mong piliin dyan, quartz, automatic, at digital. So, ito naman digital, battery power din, syempre. Pero maganda dito kasi marami siyang ibang function tulad ng date, may alarm din siya, at accurate in time niya. So, yung quartz, balik tayo. Ang downside lang nito, kailangan mo magpalit ng battery every now and then, 2 years, maybe 3. Tulad nito, tumigil na. So, pag tumigil ng battery, kailangan mo rin talagang maasikaso, tanggalin at least or mapalitan din kasi pag naluma yung battery, may chance siya na mag-leak or masira yung battery sa loob ng relo mo, mag-corrode. So, pwedeng sirain yung internals ng relo mo. Ito namang mechanical, itong Seiko movement siya. So, medyo siya, dependable din naman. Magandaan dito, hindi mo na siya papalitan ng battery, tapos i-wind mo lang para magkaroon ng power. Ang drawback lang, syempre, pag hindi mo ginamit, titigil yung relo sa pag-andar. Pag ganun, isa-set mo na naman yung time, tapos isa-set mo na naman yung date. Tsaka may mga paraan ng pag-set ng date niyan. Dito basta-basta sineset mo lang yung date kasi maaari mo itong masira. Siguro ang sabihin nating full charge or na lagyan mo to yung mainspring niya, nalagyan mo ng enough energy para ma-store niya. Siguro commonly 30 hours to 40 hours yung ma-charge mo. So pwede mo siyang ilagay, hindi isuot ng more than 24 hours, tapos suotin mo ulit, under pa naman siya. So, yun lang. But, pag hindi mo to sinuot ng mga ilang araw, sigurado titigil siya. So, bakit ba may isa pang mechanical watch dito sa example natin? Gagalawin ko siya para makita nyo. Ayan. Gagalaw na yung second hand yan. Nakita nyo, ayun yung gold second hand. So, ito yung mas lower entry level ng Seiko. So, ito, ngayon nasa around 9,000 ito. Pero at that time, mga 5 years ago, maybe 6, makukuha mo ito ng 4,000. Pero ngayon, nakita ko ito sa market, 6,000 pataas. Siguro makakuha ka pa ng 5K. Pero mahirap na. Pero yun nga, bilang lower end ni Seiko, actually discontinued na yata yung mga ganitong Seiko 5 nila. Mas bago na yung Seiko 5, bago na yung logo. Mapansin nyo, ito yung pang set ng time tsaka date. Tawag dito quick set. Pag pinul mo to, bago mo yung time tsaka date, yan. Ito ang number 1 dapat nyo malaman sa mechanical watch. Number 1 no-no,
Ang sabihin ko pala, pag pinul mo yung crown, may dalawang positions yan. Yung first position ng crown, first stop, yun yung date. Yung pangalawa, time setting. So, number 1 no, huwag kayong magsiset ng date. Pag yung kamay ng hour hand ay nandito sa danger zone, sabihin natin ang danger zone yung upper half ng relo mo, tapos yung lower half, yun yung safe zone. Kasi pag nandito na yung hour hand sa malapit sa 12, pag nag-cross na yun ng 9, yung lever or mechanism nagtitrigger ng pag-switch ng date at time, naka-engage na yan pagdating dito sa 9 p.m. Kasi as we all know, magbabago yung date pag tumawid na tayo ng midnight or hating gabi, mag-iba na yung date. So say Thursday ngayon o dito 19 or 10, hindi ko makita maigi. Pag tumawid na ng 12 a.m., siyempre umaga na yun, magpapalit na yung date at day. So, kaya ayaw nating i-adjust tong date tsaka day pag nasa danger zone dito, 9. Pag tinampot mo tong relo, matagal mo hindi sinuot, tapos hindi mo alam kung nasa AM ba o PM yung hour hand mo, may chance masira mo yung mechanism na nagtitrigger ng day at date. So, sira na yung relo mo. So, I suggest, ayan, nagpalat, diba? Nag-switch na yung yung day. Friday na. Ayan. I suggest, yan, mag-set ka ng date. So, hindi mo naman alam. Ito, yan, safe na yan. So, pag gumalaw, alam mo ng AM, pwede mo nang, alam mo nang nasa AM ka. So, kung AM yung oras ng pag-set ng time, say 6 AM, good na yun, 6 na. Tapos, pwede mo nang i-push yung crown sa first position at baguhin yung date. Ayan. Pinupul ko siya, nagbabago yung day. Pag other direction naman, magbabago yung date. So, let's say naman, 6 p.m. 6 p.m. pa rin gusto mo. Hindi naman 6 a.m. Kasi nakita natin dumaan sa 12 a.m. nagbago yung date, diba? Kaso PM naman yung gusto mo i-set. Bale, ang gawin mo, mas matrabaho nga lang. Kailangan mo iset sa Friday. Gawin mo, isa-set mo ngayon sa Thursday. Ayan. Makinig kayo Friday gusto ko iset pero sinet ko sa Thursday. May reason dyan. So, gusto ko naman iset sa, kunyari, O2 or second of the month. Lalagay ko to sa 1. Okay. Pause tayo dyan. So, naalala nyo, 6 a.m. to. Kasi tumawid tayo sa 12. Nagbago yung date. Gagawin natin. Gusto natin maging PM pero tama pa rin yung date. Friday O2. Ikutin naman natin tong hour. So, pangalawang pass natin sa 12, hindi nagagalaw yan kasi PM nga, di ba? Hindi magpapalit yung date. So, pwede na natin ngayon i-set yung time sa 6 p.m. Ayan. 6 p.m. So, mali yung date mo. So, para safe, ikutin mo na lang ulit.
patawirin mo ulit ng 12 para maging 2, para maging Friday. AM ka na ulit, 6 AM. So, ikot ka na lang ulit na isa pa at magiging 6 PM Friday ka na. Yan. At least naiwasan mo. Hindi mo alam yung kung AM, PM ba lasuminto yung relo mo. May set mo na maayos. Basta huwag ka lang magsaset ng day date pag nasa danger zone ng hour hand mo. Ito ang danger zone. 9 PM to 3 o'clock. Sa mga Seiko watches yan Kasi usually yung date nagbabago dito pag nagsisimula na mag-engage yung clutch or mechanism na nandito na sa 9 PM. Tapos pag hit na malapit sa 12, magbabago yung date. Tapos around 1 AM to 3 AM, doon magbabago yung day. Titignan natin Sige. Focus tayo, mas malapit. Ayan. Set ko yung, tingnan natin kung kailan mag-engage yung day date niya Ayan. So, PM yan, expect natin, hindi gagalaw yan. Ay, hindi, tama pala, mag-PM yan, mag-PM, AM na. Ayan, nakita nyo, nagbabago na yung date sa 11. Ayan, 11 PM. Ayan malapit na tayo sa 12 AM. Tingnan nyo yung date calendar, Notice nyo, nag-engage na siya. So, let's say, inatras mo. Tapos nag-engage na yan. Inatras mo sa first position para iset yung day date. Naka-engage na yung clutch ngayon para baguhin yan. Tapos dinalaw mo, mapu-force siya ngayon. So, may chance na mag-snap yan. Masira na yan. So, malaking sakit ng ulo yun. Papaayos mo pa yung relo mo. So, ayun tatawid na tayo ng 12 AM. Boom. Nagbago yung date. Notice, hindi nagbago yung day. Kasi dito pa yan sa other half na sinasabi kong danger zone na huwag natin isa-set yung date natin. Notice, 1 AM. Yan yung Latin. Pag Japanese yung sa Japan mo nakuha yung relo mo, Japan domestic or local sa Japan, chances yan, kanji or Japanese text ang may kita mo dyan. Pero yung mga international watches nila, Latin or Spanish yung secondary text. And B for, I think, Biyernes yan. Nyo, 2 AM. Pansinin nyo, pag pumalo tayo ng 3 AM, ayan Saturday na. So, hindi nga safe mag-set ng date sa relo mo na automatic pag nandun ka sa danger zone mula 9 hanggang 3. So, pag tumigil yung relo natin, lagi natin gagalawin una ang hour hand para malaman natin kung nasa AM or PM ba tayo. At kaya ako nga pala, binigyan ng 2 example dito ng mechanical watch. Ayan, para makita nyo. Ayan yung sinasabi kong nagcha-charge yung umiikot na pendulum dyan or weight counterbalance or weight para mag-charge yung coil or spring ng relo natin para paanda rin siya. Doon na siya kumukuha ng energy. So, itong lower end, pansinin nyo, pag pinul ko yung time setting niya, notice nyo, tumatakbo pa rin yung second hand. So, mahirap mag-set or medyo magkakaroon ng konting
different sa accuracy ng pag-set ng date ay ng oras kasi maandar pa rin second hand habang sineset mo yung oras. Pero ito, medyo mas mahal na Seiko. Ito, nakikita mo, pag pinul natin tong crown, tingnan nyo yung dot na yan, yung second hand. Pag pinul ko yung crown, titigil siya. Yan. So, mas accurate yung time setting natin. Pero, same thing pa rin. So, ang tawag dyan sa feature na yan ay hacking or hinahack natin yung mechanism para mag-stop. So, mas accurate yung time setting natin kasi nakatigil talaga yung oras, yung segundo or seconds. So, same thing pa rin. Pag inikot natin to, pag pumunta tayo malapit na sa 12, mag-engage na yung mechanism para magbago ng date. Sa example na to, date lang, walang day. At pag lumapit na tayo ng 12 a.m., see, engage na siya bago pa mag-actual 12 a.m. At isa pang feature na mas mahal na relo. So, ito, pag tumigil tong relo na to, kailangan mo siyang i-shake para mag-charge ka ng or mag-store ng energy. Pero itong isa, medyo mahal, unti. Yung first position ay ang first position, kung ito may 2 position, first position setting up ng day date, second is time. Ito, let's say, parang may 3 position siya. Yung first position, wala kang hinila. Notice nyo may ini-screw kanina kasi diver's watch to, ini-screw to para mas siguro yung water resistance pag dumive ka. Pero yung unang position, after mong i-unscrew, pwede mong i-wind yung mechanism manually. Naririnig mo. Lapit ko sa sarili, maririnig nyo. Yan, wina-wind ko siya. Yan. Na-store or nasa-charge nyo yung machine or coil, mainspring. Pagpihit lang, hindi mo na kailangang i-shake para umandar siya sa umpisa. Aside from, meron din siyang, although hindi nyo makikita yung movement kasi metal case back yan. Ganito rin yan. Technically, may ganyan din siya sa loob. Spin para ma-charge or mag-store na energy. But, unlike dito, kailangan mo talagang galawin para mag-store sa umpisa. Ito, pwede mong i-manually dagdagan yung power. Tsaka usually, itong mga mas mahal na models or mas mataas na model, naka-store siya ng energy ng mas maraming hours. So, let's say ito, 34 hours yung kaya niyang i-store na energy. Ito, mga nasa 28 hours or mga maybe 30. So, ito, nasa 40, ganun. So, mas matagal mo siyang pwedeng hindi suot. At lastly, ito, common digital watch. Ngayon, pag nagkukolekta ka, siyempre kailangan mo rin ng digital watch kasi ang mga mechanical watches, hindi siya accurate. So, meron siyang out of the factory, meron siyang specifications, pwede maging plus 15 to or minus 15 to plus 30 seconds a day
yung minus tsaka plus na minention ko, pwede siyang mas mabagal ng 15 seconds a day. So let's say dito sa digital watch natin, nag-strike ng eksaktong 12 a.m. 00. Ito, pwedeng malate ng 15 seconds bago mag 12 a.m. Kasi nga mechanical to, maasa to sa pag-set ng mga watchmaker sa factory dun sa accuracy niya. So, pwede siyang maging mabagal ng 15 or mabilis ng 15 or more. So, pwedeng mabilis siya sa loob ng 24 hours, pwede siyang bumagal ng between 15 to 30 seconds. Yun, pwede rin mas mataas. Pwedeng mabilis siya ng 15 to 30 seconds a day. So, yun. Para kung magkukulik ka, kailangan mo rin talaga ng digital or hindi naman kailangan may digital ka. Siyempre may cellphone tayo. Pwede nyo rin reset yung time sa cellphone nyo, gamit yung cellphone nyo. Marami nga nagsasabi, ba't pa kailangan ng relo, may cellphone naman. But it's accessory na rin natin siya bilang pag ipapartner natin sa mga attire natin, pwede. Tsaka ito, may additional use pang diver's watch. Kasi meron tong timing bezel. So, itong nagro-rotate nito, bezel niya. Pang diving to, dinesign para may measure yung minutes. Pero pwede mo rin siyang gamitin kung nagtatime ka ng niluluto mo, may tinatime ka, something, pwede. Pwede rin paglaruan mo lang. Meron ako isang example dito. Pwede mong gawing fidget toy kasi maingay. See? Ayan. Pwede mo siyang ipang time is itatapat mo yung dot. Halimbawa, time ka ng 15 minutes, pwede mo yung gamitin. Tapat natin yung dot kasi nagre-represent sa 0 ang dot na yan. So, yung first line, 5 minutes, 10, so on and so forth. Diba? Meron din siyang function kahit pa paano. Pwede ka rin bumili ng iba't ibang klaseng relo para ma-match yung outfit mo. So, kung magkukulik ka, mas suggest ko, doon ka muna sa may mga medyo may pangalan. Huwag tayo or iwasan mo na natin mag-experiment sa mga nakalagay fashion watch kasi may chance na ano lang yun, low quality, mabasa, hindi mo na mapakinabangan. So ito mga trusted brands na to, itong Casio, Seiko. Siyempre, isa ring factor na sa watch collecting yung size ng relo baka sobrang laki. So dapat malaman mo rin yung basic sizing. Meron tayo ditong caliper. So itong wrist ko, yung braso ko ay 6.5 I think inch. So ang more commonly ginagamit na siyempre mga Pilipino tayo, hindi naman ganun kalakihan yung braso natin. So may golden ratio around, ito magandang fit ng relo na to kahit diver to, medyo malaki na tong relo na to. So I'll try to zoom out para pakita sa inyo yung mga ratio. So millimeter to. Ito 42 ang case diameter. Tapos yung distance lug to lug, yun yung kabitan ng strap. 42 rin. So around 42. So halos
squared or mabilog. So, pag nilagay mo sa wrist mo, maganda yung form niya. Hindi siya lagpas sa wrist mo. Kunyari, ito yung braso mo. Hindi lalagpas yung dulo-dulo, hindi pangit tingnan. So, parang hindi ka may suot na parang plato sa kamay mo na parang may platito ka nalagay ng sausawan, diba? So, mahalaga rin yung size. So, mahalaga rin yung style, syempre. So, meron tayo nito. Medyo, tingnan nyo yung tsura niya, medyo classy. Saka yung case form, manipis. So, ni-indicate niya na medyo mas bagay itong relo na ito sa formal setup. Kunyari, may mga pupuntahan kang binyagan, ganyan, or formal function. Ito, ganun din sana to, manipis, tsaka gold. So, mas bagay ito sa mas dressy or formal wear. Pero, nilagyan ko ng strap na ganito. So, hindi na bagay, medyo sporty na. Medyo Frankenstein na yung dating niya. Pero, okay lang yun. Hindi ko naman ito masyado nagamit. Pero, meron pa tayong ibang examples. Lalabas natin. Ito. Mas dressy. Makikita nyo. Ang ganda na niya. Ito naman, medyo hybrid siya ng dressy. Tsaka, pwede rin siyang everyday watch. Kasi, kung makikita nyo, hindi naman siya masyadong formal yung dating. Meron siyang pagka-rugged yung shape. Tsaka meron tong loom or yung umiilaw pag namatay yung ilaw. Meron siyang glow in the dark, kumbaga. Tsaka yung strap niya, hindi ganun ka-dressy. Medyo masculine pa rin. So, pwede pa rin siya sa everyday or casual wear. Pwede rin man siya sa formal. So, versatile type na watch siya. At isa pa, kung bibili kayo ng mga relo, pag second hand, sa tulad ng sinabi ko, ito, ang quartz, ang upside niya, accurate yung time. So, maaari ka magkaroon dyan ng +5, -3, ganyan. Anywhere there. Or baka nga mas mababa pa sa day, baka nga month pa kung yung mga higher end. So, on downside, magpapalit ka ng battery. Depende sa capacity niya. Ito naman, kailangan mong i-wind para magkaroon ng stored energy para ma-release. At kailangan mo rin itong ipa-service ng sabi nila hindi ko alam kung ganun ba ka-accurate yung iba. Sabi nila 10 years bago pa-service. So ang service na tinatawag nila yung mga mechanism sa loob, since automatic to manual, ilalagyan ng mga oil yung mga parts niya. So ilulubricate, lilinisin para tumakbo ulit na maayos. Kung yung relo nyo, katulad nito, nung binili ko to, humihinto to, tapos advance, sobrang laki nung nadadagdag na time kada araw. So, akala ko may problema siya. Akala ko sira. Pero, dinala ko sa watch repair shop sa Fairview. Yun, pinull service nila. Na-adjust naman nila to -6 seconds a day. So, late siya ng 6 seconds a day na lang. Pero nung dinala ko doon, +700 seconds a day. So, kung isipin nyo ilang minuto yung 700 seconds. Ang bilis ng takbo ng relo nung takamihinto pa siya. So, yun. Yung downside niya, may servicing din. Hindi pwedeng habang buhay mo lang siyang patatakbuhin. Kailangan din siya ma-service. At isa pa, sa watch collecting, pwede kang bumili ng second hand
So, katulad nito, second hand. So, vintage na to. So, ganda sa vintage, yung itsura niya, classic, tapos wala kang makikita na sa market na bagong release na ganyan unless mag-release ang Seiko ng reissue or parang i-remake nila yung relo. Pero piling mga modelan din, pero nagustuhan ko kasi ito kasi yung dial niya maganda, yung may patterns. Pag nagkukulik ka naman ng vintage, may chance na masyado ng luma, hindi na tumatakbo na maayos. So, tsaka yung water resistance, baka compromise na yung mga gasket, tsaka yung mga rubber seal. Yung parang imagine niyo, para maging water resistant yung relo, mayroong mga rubber seals yan dito sa mga point na gumagalaw sa labas ng case. Itong crown, may rubber yan sa ilalim yan. Itong case back. So, imagine nyo lock and lock. Takip ng lock and lock. Di ba may lining na rubber para hindi natatapon yung baon natin kung may sabaw. So, ganun din yung concept. May rubber seal para hindi pasukin ng tubig. So, yun naman yung kailangan yung bantayan sa pagbili ng second hand. So, ito nabili ko ng second hand sa market, 16,000 to ngayon. Pag brand new, 16,000 upwards, baka 20 pa. So, yun nga, hindi mo naman malalaman kung maganda ba yung takbo niya pag binili mo, kasi hindi naman kayo mag-i-stay buong araw kasama yung nagbenta sa'yo. So, saan mo lang malalaman pag ginagamit mo na, ito, tumitigil pa na minsan, tapos wow, sobrang bilis. Ito naman, feeling ko hindi na maganda yung seals or rubber seals na ito na nabili ko kasi nagmo-moist. Pero hindi naman siya nasira. Tumatakbo pa rin naman siya hanggang ngayon. Ay, kita niya. So, yan, vintage. Isa rin part ng watch collection. Pag lumayo ka na sa watch collection journey mo, makakakita ka ng mga magagandang style sa mga lumang releases na relo. Bigyan pa ng isang example. Kunin ko itong isang relo ko. Ito. Another vintage. So, maganda yung dial niya. Saka yung case shape, pag tinignan nyo. Merong reissue or release yung Seiko na higher model nila. Kung i-google nyo ang pangalan niya, King Seiko. So, nakita ko to sa market. Yeah, it kinda resembles yung King Seiko. Mag-ano ako ng picture kung makuha ko sa internet sa pag-edit na ito. Pero lalagay ko dito sa screen. Makikita niyo yung dial niya. May hawig siya onti sa King Seiko. Tsaka yung case shape niya. So, kung hindi nyo mabili yung King Seiko kasi sobrang mahal, around 60 to 100,000 sa market yata ngayon. Pwede ka maghanap na alternative sa murang version ng Seiko. So, Seiko 5, yan ang entry level ng Seiko. Makita kayo ng Seiko 5, magulat kayo, 8,000, 15,000, 20,000. Yun yung mga bagong Seiko ngayon. Binago na nila yung logo ng Seiko 5. Lalagay din na ng picture pag makakuha ko. Bali, ito vintage na to, luma na. So, tumatakbo pa to sa lumang movement nila. Katulad ng example ko kanina. Ito, hindi mo pwedeng i-hack or paintuin yung second hand. So, lumang modelo na ng makina or movement nagpapaandar sa relo. So, discontinue na nila yun. Ito na, ganito na rin yun ngayon. Yung nag-hand wind shop. Pwede mo i-charge yung spring or yung power supply na.
Pwede mong hand wind manually. Pwede rin uminto yung seconds saan pa nagsaset ka ng time, date. So, pero ito yan. Kinuha ko kasi malapit sa King Seiko yung itsura or silhouette. Pag tinignan mo siya, unang tingin mo, kalain mo ang King Seiko. So, kung di ka makabili ng mahal na version, ganap ka na alternative. Diba? Tapos, meron pa rin tayong isang aspect ng watch collection. Yun ay mga sumisikat na relo ngayon na Chinese watches. Kung nanonood ka ng mga international watch review, makikita mo merong tinatawag na homage or mga relo na inspired sa mas sikat na relo, mas mahal na relo. So, yun naman, ginagaya nila yung styling, minsan kinokopya nila. Hindi naman siya yung fake, no? Kasi kung yung fake, gagayahin niya pati logo, pangalan. Pero ito, tawag sa watch collecting, commonly, tawag nila, ito, isang example na to ay homage. So, it's a word na gamit for homage I think, let's see, Google natin, no? What does homage mean? Here's the definition of homage: special honor or respect shown publicly. Oh, special honor daw or respect. So, paying respect to the original. Don't know kung respect ba yun, kung ginagaya mo yung relo ng ng ibang kumpanya, but yun yung meaning. Ito, it's in-homage niya, katulad nung sinabi natin word, so homage, H-O-M-A-G-E. So, in-homage niya, or kinokopya niya yung mas mahal na relo na Seiko din. Manonotice nyo, Seiko fan ako kasi ang Seiko affordable. So, madali, may attainable pa rin siya. Hindi katulad ng ibang mga brand na hindi mo talaga ma-attain kung hindi ka mayaman o mapera. So, this one, ginagaya niya o in-homage niya yung 62 mass na Seiko. So, ni-reissue yun. So, nasa 100,000 yata yung price nun. Ito, baka mas malaki ba? Baka 200,000, 300,000. Ano yun, reissue or remake ng relo nila from, I think, 70s or 60s. Parang ganun. Unang dive watch daw ni Seiko yun. Maganda kasi siya din yung style. So, as mentioned, di na siya original. So, ibang brand to. Pero ginagaya niya yung reissue ng 62 mass. So, nabili ko to around 3,000 lang. So, around 3,000. Mga feature nito, Seiko na rin yung movement, hacking, hand winding. Tulad nung pinakita ko kanina. Yan. Tapos, yung glass niya, sapphire. So, scratch resistant. Tapos, yung bezel, yung bezel timer niya sa labas, yung pang time ng minutes. Ano siya? Yung ceramic. So, hindi rin nagagasgas, pero siyempre, pwede pa rin mabasag yan pag nabangga. Pero tingnan nyo yung difference. Around 3,000 na relo, Chinese brand. So, ito Tandorio yung pangalan. Search nyo lang sa Lazada or Shopee. Sa Lazada, mas okay yung mga bentang relo kasi mas mura. Napansin ko Shopee yung mamahal ng mga Chinese watches. Ito maganda naman kasi Seiko na yung ginamit na movement. So, legit na Seiko yan. So, if you know, yung Seiko nagbebenta rin sila ng movement or makinarya ng relo nila sa ibang mga brands.
But tingnan niyo yung difference ito. 16 to 20,000. Yung glass nito ay mineral or parang regular glass lang. So may chance siya na ma-scratch. Tapos itong bezel insert niya o yung parang time sa labas. Yan, gawa yan sa aluminum painted. So may chance na magasgas siya. But this one, yung specs nito, halos talunin pa niya yung original na Seiko kasi tingnan nyo, naka-sapphire crystal. So nabangga ko na to sa metal, sa parang katawan ng ref na binaklas, yung parang housing ng ref na bakal. Pero tingnan nyo, zoom ko, wala siyang kagasgas-gasgas. Kahit sa bezel, ito yung nabangga akong part mula dyan hanggang dyan, nakasgas. Pero nakamakikitang kahit anong gasgas dyan. So yun naman yung mga bagong nag-emerge ngayon kasi marami ng Chinese brand gumagawa ng relo na hindi na sila nagpe-fake. Meron pa rin fake siyempre. Pag nakakita ka ng Seiko, nakakita ka ng ganitong Seiko sa Lazada o Shopee na 1,500, 2,000, magtaka ka na siyempre. Parang sobrang mura naman ng brand nyo, di ba? Fake yun, siyempre. Magawa pa rin China ng fake. Pero ito, magawa sila sarili ng brand tapos titake inspiration sila sa mga sikat na relo ni Seiko or ibang watch brand. Tapos, i-release niya sa market na mura. Not against naman sa ganun. Ayoko lang yung absolute na fake talaga. Yung kunyari PPK na Rolex, PPK na Seiko, ayoko magsuot ng ganun. So, pili na lang ako ng homage or inspired by the original. Tapos, hindi nila gagamitin yung pangalan ng brand. Like this one. Ba? So, goods na yan. So, kung nakarating kayo sa dulo ng video na to, medyo mahaba. Pasensya na, pero thank you for staying. Hopefully, makagawa tayo ng videos pa in the future. Kung may gusto kayo na itanong or suggestion sa videos natin, pwede kayo mag-comment. Salamat.